Hi guys! It's been a month ago pala nung huli ako makapag-vlog. Kaya naman in this video ay share ko lang sa inyo ang aking August and September month. Yun nga yung mga naging ganap ko sa buhay. August 1 pa nga lang nun ay naglakad na nga ako ng mga requirements ko for government IDs para nga sa pag-apply ng trabaho sa mga company na kakailanganin nila. Yung iba nga mga kailangan na government IDs ay sa online ko na nga ginawa at yung iba naman ay pinuntahan na nga namin dito sa may Malolo, sa may Vista Mall kasama nga yung mga kabatchmate ko. Sino ka dyan, te? Hindi pa ako graduate pero inaayos ko na yung mga kailanganin ko para sa trabaho. Yes, mahirap na kasi baka ma-score ko na naman si Josh Mojica, magalit na naman sa akin. Ay, kilala niyo naman si Uncle, ayaw na ng mga tamad. Charis! Bilang yun, iba pa rin kapag advance ka na, wala ka naiintindihin kapag after ng graduation. Ito na ngayon mga auntie ko, August 7, first time job failed interview, oo. Kasi mga auntie ko, 9 AM ang call time, so umalis ako sa bahay na mas maaga kasi yung dinaanan ko traffic dahil ginagawa ba naman yung matinong daan? So kahit alam ko malilate ako ng kahit mga 5 minutes, tinuloy ko pa rin dahil nga syempre, iisipin mo pa rin yung opportunity. Kaso naging failed nga dahil nag-message nga ulit sa akin sa messenger yun ngang company na biglang meron na daw siyang na-hire. And naloka talaga ako kaya pina-U-turn ko agad si kuya, oo. So dahil nga sa unang magandang experience ng aking job interview ay nag-try ulit ako ng panibago sa sales agent naman. August 16 naman nga ito nang pinapunta nga ako para nga sa job interview. And this time nga ay walking distance lang dahil malapit nga lang sa amin. So kung sa una nga ay hindi natuloy ang aking job interview, so dito nga ay natuloy na, no? Ay grabe, sobrang kabado, ante. May pa-exam, may pa-assessment, tapos syempre nga may pa-interview, ano? At ito na nga talaga yung literal na first time job interview, oo. And aminado naman ako na hindi nga ako matatanggap dyan dahil nga super kabado nga ako nung time na yun. Super nervousness, ganun, oo. Pero okay lang. Mahalaga naman dun ay sinubukan ko pa rin. Ay te, iba rin ang experience ko dito. August 25, papunta ako nito ng Santa Peregrina. So kasi mangmang talaga ako sa mga lugar. Wala talaga akong sense of direction, ganun. So sa pinasahan kong resume, may nakalagay doon Santa Peregrina, Pulilan, Bulacan. So akala ko Pulilan, oo, syempre Pulilan malapit. Ay te, natakot ako sa sinabi ng driver dahil after daw nung dinaanan namin na yon, after ng dulo na yon, ay Pampanga na. Ganun pala siya kalayo. Ay tutuusin ay malayo nga din talaga dahil yung dulo nga ay dumulo pa si kuya. Oo, para mapuntahan tong factory na to. Ay grabe talaga yung kaba ko dyan sa lugar na yan kasi ayoko talaga sa lahat yung wala ako nakikita mga tao, mga sasakyan, yung ganun ba, yung maingay. Eh kung may dumadaan man, meron nga pero konti, tapos mga nakasasakyan pa. 8 AM to 5 PM nga daw ang schedule, so na-hired nga ako dahil urgent hiring nga sila. And ganyan nga yung itsura niya sa loob dahil nga factory siya ng mga tsinelas, yung mga nag-ano nga sa TikTok. So encoder naman yung in-applyan ko dyan. Pero alam mo ba mga ante ko, hindi nakakauulit yan talaga dahil super layo. Oo, kasi sa sobrang hina ng kalooban ko pagdating sa mga walang taong lugar, ay grabe. 10 pa nga lang yan, pero yung kaba ko parang pang alas 11 ng gabi. Ay, OA. Tapos sa super layo, nilakad ko talaga. Ay te, hindi talaga ako naglalakad ng walang payong pero dito napasabak talaga ako sa labanan. Tapos ang nakakaloka pa dyan, yung daanan, may crossing. Eh hindi ko nga matandaan kung saan ako dumaan. Kasi nga ang ate mo ay walang sense of direction. Kaya yan, sige, kahit hindi ko na talaga alam yung dinadaanan ko, tinuloy-tuloy ko lang at naniniwala ako sa aking sarili. Ay, makauwi lang talaga ako. Sabi ko hindi na ako babalik kahit sinabi ko doon sa nag-interview sa akin ay pag-iisipan ko, pero yung totoo na pag-iisipan ko na hindi na talaga ako babalik, oo. And after that, hindi pa nga ako nagpatinag. August 13 yan, ay nag-apply nga ulit ako sa SM dito naman sa Pulilan. So ayun, anong oras na ako na nagpunta niyan dahil nga bukas nga ng SM, tapos nung na-interview ako, ay okay naman nga. Ayun, hired naman ako pero hindi pa rin ako pumasok dahil nga medyo komplikado kasi yung naging orientation sa akin kaya pinag-isipan kong mabuti. So after nga ng month of August, mga September 3 ay nag-part-time naman nga ako. Malapit nga lang to sa amin, kaya pag pumapasok ako, nilalakad ko lang din. Exercise pa ganun. Ito ang business ay ang Elro Automotive Parts. Registered nga yung business name nila and with complete requirements. Yung may-ari nga niyan ay kilala ko, kaya naman sobrang nagpapasalamat ako kasi nung mga panahong kailangan ko ng part-time ay kinuha nga nila ako. At biruin mong naging ninang pa nga ng business nila kasi nung nagpa-blessing ay nandun nga ako. Ay grabe, napakasarap ng buhay ko dyan, te. Libre na nga lahat tapos wala pa akong ginagawa kasi syempre sobrang bait kasi talaga nung may-ari na yan. So kaya naman kapag may kailangan kayong mga parts ng sasakyan, mga 4 wheels, ayan, dyan nakibumili. Malapit lang yan sa may gate bank sa tabi ng Double D Brew. And last but not the least, September 30, 2024. Ito na nga ang latest sa buhay ng babae. So ayan, hindi na pagandaan, hindi na pagplanuhan, sobrang biglaan lang. As in, biglaang apply lang sa iba't ibang uri ng company dito sa Pulilan. At yung isang company nga na to na pinasahan ko ng resume, ay boom, direct interview, ganon. O diba ganon lang kabilis. So wala pa tayong masyadong video kasi nahihiya pa ang above. So next time ulit, see you on my next vlog.